Okay, ka-chicken farming. Ngayon, sagutin ko naman yung isa sa mga natandaan kong tinanong sa akin sa Facebook page ni Alpha Adventure Farms. Ang tinanong sa akin ay, papaano nagbabacterial flushing? So, yung how to ang tinanong sa akin, pero sasagutin ko na rin yung bakit. Kasi kasing halaga nung bakit yung papaano. Otherwise, alam mo nga kung paano gawin, pero pag may nagtanong sa'yo bakit mo ginagawa, ano sasabihin mo? Basta. Ano sasabihin mo? Basta. Nabalita mo kailangan gawin, basta gawin ko na lang, no? Regardless kung ano pang kadahilanan. So hindi maganda 'yon. So una sa lahat, nagbabacterial flushing ako dito sa mga poultry ni Alpha Adventure Farms. Dahil gusto kong ma-expel yung bacteria. Kaya nga ipa-flush natin yung bacteria. And I would like to emphasize, una, anong klaseng hayop? Pag sinabing poultry, baka isipin nyo manok lang. Nagbabacterial flushing ako sa, of course, kasama na lahat ng klase ng manok na meron ako. Nagpa-flushing ako ng mga kalapati. Bacterial flushing ako ng mga ducks, kasama na Muscovy ducks, Peking ducks, yung Philippine mallard duck o itik kung tawagin, nagpa-flashing din ako ng mga guns ako dito, yung mga Chinese geese at saka yung mga Pomeranian, Emden at saka yung ano kasi yung isa ko pa dito, apat na klase yung guns ako no? Ano pang pina-flashing ko dito? Bengala, Guinea fowls, yan. Pabo, no? Pabo. Binabacterial flashing ko ang mga yan, no? So, bakit ko ginagawa yon? Nabanggit ko kanina, I would like to expel kung ano mang bakteryang meron sila sa kanilang katawan. Now, pangalawang gusto kong emphasize is yung ano yung ina-expel natin. Obviously, narinig nyo, bacteria, no? Now, kapag ang tumamang sakit sa manok ninyo ay caused by a virus, viral infection, hindi kayang i-resolve yon ng pagbabacterial flushing. Doon pa lang sa paggamit ng mga salita, bacteria and virus. Magkaiba yon. Antibiotic ang ginagamit ko sa pagbabacterial flushing. No? Synthetic na antibiotic. Hindi organic. Okay? Kasi kapag may sakit na, hindi ko na nire-recommenda na idaan pa sa organic ang pagre-remedyo ng sitwasyon. I-synthetic mo na yan. Gumamit ka ng organic or natural, semi-organic na pamamaraan kung prevention ang pinag-uusapan, hindi treatment. Okay? So, walang antibiotic na nade-develop pa ang mga scientists sa buong mundo ng antibiotic na para sa viral infection. Puro pang bacterial infection lang lahat ng antibiotic na na-develop ng tao dito sa mundo, whether pang hayop or pang tao. Okay, maliwanag tayo doon. Now, tuwing kailan ako nagbabacterial flushing? Nagbabacterial flushing ako doon sa mga bagong bili, or kapag umorder kayo ng manok sa akin, Rhode Island Red, Black Australorp, Decal Brown, Standard Cornish, Buff Orpington, Americana, Barred Plymouth Rock, o kung ano mang meron ako dito, Peking duck. Di ba binabanggit ko hindi pwedeng pagkabayad hindi ora-oradang mapipick up ninyo. Bakit? Papaliguan pa. Kung yan ang edad ay 4 months pataas, papaliguan yan, pupurgahin, tapos ibabacterial flushing. Okay? Ang bacterial flushing hindi naman pwedeng idaan yan sa papasubo. Isang araw lang, hindi, no? 3 days ko po yan na bacterial flushing, no? 3 to 5 days kung susundin natin yung nasa pakete. Since hindi naman ako magbibigay ng may sakit, yung minimum na lang na tagal ng bacterial flushing ang sinusunod ko, 3 days. For for economical reasons na rin, ano? Ayan. So, so reason number 1, kapag bago ko i-turn over sa customer, magbabacterial flushing ako. Reason number 2, kapag ako ay magbabakuna. Bakit? Ba't kailangang i-bacterial flushing kapag magbabakuna? Kapag nagbakuna tayo, yung tinatawag nating bakuna, literal pong virus yon, literal na sakit yon, literal na disease na ipapasok sa katawan ng hayop.
attenuated na sakit. Ibig sabihin, para mas maintindihan na lang sa simpleng word choice, ano? Pinatulog, pinahinang sakit, parang ganun, attenuated, no? Pinahina, weakened na disease para kayanin ng hayop na papasukan nun, no? Now, kung may existing sakit ang babakunahan mo, tapos papasukan mo pa ng another sakit, no? Kahit pa sabihin mong attenuated yan, baka hindi kayanin ng manok mo, ng poultry animal mo yun, na may existing na nga siyang sakit, papasukan mo pa, di ba? So, para makasigurado na lang na wala siyang ibang existing na sakit bago mo siya bakunahan, nagbabacterial flushing ako for 3 days. For 3 days. Para kung meron mangilan-ngilan sa kanila na may moderate na sipon or halak or kahit na anong mga bakterya na maaaring nagde-develop yung dami dun sa kanilang katawan, ma-flush mo na yon para mas magiging effective yung vaccine na i-administer ko sa kanila. Okay? Nagbabacterial flushing ako, depende ba sa klase ng bakuna? Hindi. Kahit na anong bakuna, no? Whether magbabakuna ako ng Newcastle disease B1B1 with IB, whether magbabakuna ako ng infectious bursal disease or gumburo, ng Newcastle disease Lasota with IB, ng fowlpox o kaya ng coryza, magbabacterial flushing ako. Okay? Bilang preparation, kasi kung pabakunahan mo ang isang may sakit na manok, maaaring hindi mag-respond as expected yung kanyang immune system. So ang mangyayari doon, hindi magiging successful yung immunization natin. And worse, pwede pa siyang mamatay doon. Kasi may existing na siyang sakit, pinasukan mo pa ng sakit, di ba? Parang ano yan, parang ganito. May trangkaso ka, no? Nangangurenta ang temperature mo, tapos pinatakbo ka ng full marathon. Pwede ka ba sa ganun, no? Subukan mo, baka nga 1 kilometer lang di mo kayanin, ano? So ganun, parang ganun ang nangyayari sa manok kapag binakunahan mo siya tapos may sakit siya, no? Kaya doon sa mga nagtatanong pala kung pwede bang bakunahan ng manok kung may sipon ito, whether sipon yan o ibang klaseng sakit, basta may sakit, huwag nyo pong babakunahan, pagalingin nyo muna. At kung halimbawang yung protection ipapasok nyo sana sa kanya through vaccination ay naunahan na kayo, naunahan ka ng sakit, no? Halimbawa, bulutong, may bulutong na pala ang mga pabo mo, ang mga manok mo, bali wala kung babakunahan mo sila ng fowlpox sa wing web, naunahan ka na no? Bali wala na yon, nauna na. So ano pang poprotektahan mo, nauna na nga sa iyo, diba? Hindi naman pwedeng babakunahan mo para hindi makalabas. Dapat nagbabakuna ka para hindi makapasok, di ba? Nandun na sa loob. Anong gagawin mo para hindi makalabas? Hindi po pwede, no? So, ayun, no? Yun ang dahilan, sagot doon sa paano, no? Paano ako nagbabacterial flushing? Gaano karami? Kapag gaano karami at anong pangalan ng gamot, no? Hindi ako magbabanggit ng specific na pangalan ng gamot dito, no? Basta ang bilhin niyo ay yung broad spectrum na antibiotics. Pwede naman kayong bumili kay Alpha Adventure Farms. Punta kayo sa website alphaadventure.com. Click niyo yung vitamins and medicines. Tapos nandun na sa choices doon yung mga kung anong antibiotic na pwede niyong bilhin, no? Or mag-message kayo sa Facebook page. Or tumawag o mag-text sa 0917-162-9758. Free delivery naman. Yun, broad spectrum na antibiotics. Tapos basahin lang ninyo yung instructions sa sachet, sa kahon, sa bote, ano man ang container niyan. Nakasulat naman palagi diyan kung paano yan ibibigay sa hayop, gaano karaming tubig ang ihahalo sa bawat, kung gaano karami yung nasa sachet, nakalagay naman doon. So ugaliing magbasa na lang, ano? Kasi iba-iba ang administrative instruction sa bawat gamot. Kaya hindi ako sumasagot doon sa mga gaano karami, sir, ilang ml, ilang grams, ilang litro. Ang sinasabi ko palagi ay basahin, kasi baka mamaya
may binanggit akong ratio ng tubig at gamot, baka isipin nyo lahat na lang ng klase ng gamot ganun palagi ang ratio, dilution ratio. Mali yun. Idawit nyo pa ako sa kwentuhan yung pumalpak, diba? So basahin na lang ninyo yung nasa label. So ayun, no? Broad spectrum antibiotics, 3 to 5 days ang administration yan for prevention. Kapag treatment naman, may sakit na, up to 7 days yan. Up to 7 days. So, ganyan ako babacterial flushing at tuwing kailan, yun, ang mga binanggit ko na yung mga sagot dun. Okay, so now, dun sa mga hindi pa na interested to be one of the poultry sub-farms, check nyo po ang description box, andyan na ang link. Or pumunta kayo sa website, alphaadventure.com, click nyo yung sub-farm application, tapos piliin nyo yung poultry sub-farm. Nandun yung mga packages, magkano, at mga frequently asked questions, nakasulat na po lahat doon. Pwede kayong tumawag sa akin sa 0917-1629758 sa mga katanungan nyo patungkol dun sa poultry sub-farm application. Okay, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.